Yahoo! Hello mga masters and mga ka-G! Good morning po sa inyong lahat dyan sa Pilipinas at sa buong Asian countries. At kung saan man kayong lapalop ng ating daigdig, ay hayaan niyo muna kami ni G na batiin po kayo ng good morning, good noon, good afternoon, good evening, at good night na po sa mga handa ng matulog. At syempre, welcome aboard sa ating Daddy and G, ang ating health and lifestyle tips. Ngayon po ay araw ng Huwebes. Today is a Thursday morning dyan sa Pilipinas. At ako po ay, una-una sa lahat, ako po ay mag-greet muna ng happy birthday sa ating nag-iisang Simply Ella, ang aming Ella Beshi ng Bahay Kulitan, na nagsa-celebrate ngayon ng kanyang birthday. And po, at mamaya po from 12 o'clock to 3 o'clock, siya po ang ating host sa ating Bahay Kulitan Premier Marathon. At followed by ating tatlo pang mga hosts. Ayan, sa mga masters and mga ka-G, handa na po ba kayo sa ating lecture for today? So we're done with vitamin B1, ang ating thiamine. Ngayon po ay nasa vitamin B2 na naman tayo. Ang vitamin B2 po, mga masters, ay tinatawag pong riboflavin. Ayan po, riboflavin po ang tawag sa vitamin B2. And ang vitamin B2 po, mga masters and mga ka-G, is typically consumed as a flavin mononucleotide. Alright, ang tawag dyan as flavin mononucleotide or FMN or flavin adenine dinucleotide or FAD. Yan po. This is a water-soluble vitamin. So, water-soluble vitamin po siya, di ba? Kasi yung pinakauna sa water-soluble is vitamin B1. Ikalawa na po ito, B2. Right, so it is water-soluble vitamin plays a key role in energy metabolism. Ayan po, kailangan po ito sa mga taong mahihina ang kanilang mga energy level at syempre palaging pagod. This is also good for cell function. So, syempre, yung ating mga cells po kailangan mag-function as the way the body expects it to function. Pero pag hindi po siya kondisyon o hindi po siya healthy, ay pwede tayo magkakaroon ng mga sakit at pwede tayo magkakaroon ng mga deficiencies and wear and tear sa ating katawan. Ito po ay importante din po para sa growth, di ba? Sa growth, development, and metabolism of fats, drugs, and steroids. Ayan po, si G natin, no? Kulit-kulit to. Ayan. Nagpapakute si G natin. Ayun. So, yun po ang kanyang key roles niya. Diba? Mga masters, tandaan niyo po yan kasi importante po ang vitamin B2 which is called riboflavin. Okay? So, kailangan tapusin natin ito kasi dami pala. Okay? So, vitamin B2 also helps produce certain enzymes and lowers levels of homocysteine. So, homocysteine po, mga masters, ay isang amino acid din po. So, lowers levels. Kasi ito, marami din po, pag mataas ang homocysteine sa katawan mo, ito ay makakapagdulot din po ng mga iba't ibang mga sakit. Right. So, it is recommended that males over the age of 19, so 19 and above, kailangan po natin ng 1.3 milligrams of riboflavin. 1.3 milligrams of riboflavin every day. At ang mga babae naman po, mga masters, ay nangangailangan po sila ng 1.1 milligrams per day. Alright? 1.3 milligrams sa mga lalaki over 19 and 1.1 milligrams para sa mga babae. And then, pag buntis, ay kailangan din po ng 1.4 milligrams of daily riboflavin is recommended. While those who are breastfeeding, mas mataas po ang needs po nila dahil mas kailangan po nila ay 1.6 milligrams. So, ano mga good sources ng ating vitamin B2 or riboflavin, mga masters? Number 1 is itlog, eggs. Number 2 is organ meat. Ayun, mga organ meat, mga intestines, mga lungs, mga heart. Yun pala ang mga kailangan. Mataas po ang riboflavin yan.
Dairy, ayun, mga produkto galing po sa gatas. Siyempre, dairy products. Ito naman po, makikita din po sa ibang pagkain ang riboflavin through mga grains, ayun, mga clams, iba? Alam niyo yung clams, yung pang shells din po yan. Kidney beans, mga masters, ayun, good source din po ng vitamin D, B2 po yan. Sunflower seeds, sino po mahilig sa sunflower seeds? Ayan, at mataas din po. Pero syempre, mag-ingat din po kayo sa mga sunflower seeds na kakainin nyo kasi yung mga nabibili na po natin ay mataas na po yung kanilang asin or sodium level. Kasi preservatives po nila yan, nabuksan na po yan at isa-sun-dry po nila, may asin po yan. Kaya pag medyo maramihan mo ang pagkain yan, ay pwede ka magkakasakit or sa bato or kidney stones pag araw-araw or madalas or lagi mong kumakain ng sunflower seeds or any kinds of seeds, dried seeds na merong mataas na sodium or salt. Certain fruits and vegetables, ayun, good source din po yan ng riboflavin. Okay, so riboflavin deficiency is very rare in the US. Rare siya. It may cause symptoms such as, ito po, tandaan po natin yung mga symptoms ng ating riboflavin deficiency. Number 1 is skin disorder. Number 2, swelling of the mouth and throat. O sino po dyan sa inyo ang palaging merong swelling dyan po sa kanyang mga bibig, sa inyong mouth at sa kanyang lalamunan nyo. Lesions at the corner of the mouth. So, kikita nyo sa gilid ng inyong lips, sa pinaka-corner, yan, palagi po siyang, tawag dyan is angular stomatitis. So, sino ba sa inyo dyan yung na-notice na parang medyo merong mga sugat-sugat palagi sa gitna ng upper and lower lip, sa gilid, yung pagbuka mo ng iyong bibig, ayun po ang sa pagitan ng upper and lower lip. Yan po ang angular stomatitis na tinatawag pag maraming lesions. Hair loss. Ayun, natatagas po yung mga buhok. Hair loss. So, abrupt po siya. Hindi po siya, siyempre, with age, iba din yung with age. Pero pag biglaan po, na bata ka pa at medyo hair loss ka rin, is very, very observable. Ayun, baka mayroon kang problema sa vitamin B2. Reproductive problems. So, pwede ka magkaroon ng mga problems sa iyong ovulation, sa iyong production ng iyong mga sex chromosomes mo, or sa inyong sex chromosomes, sa inyong mga sex cells. Okay, so ng ovaries, siyempre egg cell and white and sperm cells. And of course, fatigue. Ayun, siyempre, fatigue po. Palagi kang kapoy na pagod pala. Ilonggo pala. Ang kapoy is Ilonggo. Palagi kang pagod o fatigue po siya. Sa gitna pa lang ng umaga pa lang or kalagitnaan pa lang ng araw, pagod na pagod ka na. Yun po, fatigue. If left untreated, riboflavin deficiency may lead to anemia. So, mababa po yung iyong red blood cells, anemia. Ayun, mga masters at mga ka-G, gusto ko lang po i-clear sa inyo, ha? Ayun, and na pala yan. Gusto ko lang i-clear sa inyo na, kasi marami akong naririnig sa inyo talaga. Very common ko to narinig, lalo na sa Pilipinas, at sa mga hindi po sila medically, kumbaga wala silang background about medical field. So, kung minsan sinasabi nila, nako-confuse po sila na high blood po sila, pero kung hindi sila high blood, sasabihin nila anemic sila. Kasi akala po nila, mababa yung dugo mo, ano yun, anemic ang tawag dyan. Hindi. Meron tayong tinatawag na high blood pressure and low blood pressure. Okay? Ang high blood naman is 140/90 up. Yun ang iyong blood pressure. And of course, ang low blood naman po ay hindi po connected sa anemic or sa anemia. Hindi po siya connected dahil ang anemia or anemic ay dito tayo kay Gia, ay mababa. Pag kinunan ka po ng iyong complete blood count or CBC, ay makikita po dyan na mababa po ang iyong red blood cells. So, compared sa normal na red blood cells level. At syempre, yung inagawa po nila dyan ay rineresetahan po ng iron supplements. Iron, which is, yan po ang sinasakyan po ng red blood cells.
Okay? Para po siya ay magdadaloy sa katawan natin. Parang siya po, pag mataas ang iron mo, is ano din yung reproduction ng inyong red blood cells. Diba mga masters, mga ka-G, kailangan po ang iron para tumaas po ang red blood cell level. Yan. So, iba po ang pag sinasabing low blood pressure sa anemic or anemia. Anemia or anemic. Okay, so ang anemia naman is mababa, di ba? Ang iyong blood pressure, ang iyong red blood cells. Ang low blood pressure naman is mababa ka sa 90/60. Halimbawa, nag-80 over 50. Ayun. Or mas lalong mababa dyan, like 80/40. Ayun. Or 70/40. Ayun. Pwede ka yan na-diagnose na may low blood pressure pag 3 beses ka pukunan ng different time, different days, basta yung iyong blood pressure ay mababa sa 90/60. Alright, so ano pa yung next is cataract. Ayun po, ang cataract po ay isa sa mga problema sa mata. Kumbaga may coating yung mata mo na film, at that can cause also problems with your vision and of course with your eyesight. Alright mga masters and mga ka-G, hanggang dito lang po tayo at natapos natin ang isang vitamin, ang vitamin B2 sa isang discussion lang. So bukas vitamin B3 naman tayo at kita-kits po tayo sa ating Bahay Kulitan Premier Marathon at sa birthday celebration ng ating nag-iisang Simply Ella, 12 o'clock to 3 o'clock p.m. and followed by 3 more hosts. And again, this is your one and only Master Worm and G, the green girly cutie patutigona. God is straight. Yahoo!